Ayan, magandang hapon kong muli sa inyong lahat, mga online learners at mga nakaantabay dito sa atin sa Filipino 6. Magandang hapon po. Ang buong departamento ng Filipino, yan, elementary, Itulay Tutors ang makakasama ninyo tuwing Miyerkules, 1:00 hanggang 4:00 ng hapon. Kaya lagi nyo kaming antabayanan dito sa Itulay Online Tutorial. Kami ni Tutor Alvin ang lagi nyo makakasama tuwing Miyerkules 1:00 sa Filipino 6. Ayan, sa mga grade 6 online learners natin na nakaantabay na po dyan sa ating mga comment section. Okay, shout out muna po tayo. Good afternoon sa ating mga online learners. Ayan, nandito na po sila. Joseph Conrad Bulaklak. Ayan, si Joseph ang masugid nating laging nakaantabay dito kay Tutor Pine. Angelique Marie Salazar, good afternoon. Watching from Marilao Central School, Central Integrated School from Marilao North District, Marilao, Bulacan. Ayan, galing sa Marilao si Angelique Salazar. Cassandrea Bravo naman, Camo Central School, grade 6 Mahogany. Yan. Eliza Triguino, grade 6 din po siya from Malasin Elementary School. Shout out din po sa kanyang advisor, si Ma'am Joanne Darwin. Adrian Ray Rivera, yan. Ang kanyang advisor, si Ma'am Sunny Vicarme Rarama and Sir Rodelio Domingo, ang kanya pong principal. Good afternoon po sa inyong lahat sa San Pedro Villa Concepcion Elementary School, Rojas, East District SDO, Isabela. Yan, si JV Gadi din po nandito, Malawi Elementary School, Masantol, South District SDO, Pampanga. Good afternoon din kay Arian May Zacarias. Ayan, from Sorsogon, ang ating mga online learners natin, ang mga fantastic cutie natin. Si Arian from Sorsogon East Central School, SDO, Sorsogon City. Gwyneth Angeline Legaspina Tolentino, iyan po. Watching from Aurora, Quezon Elementary School, yan, from SDO Quezon City naman, si Gwyneth Angeline. Aliana Bravo from Camo Central School din, grade 6, Mahogany Section. Eliza Jane, Aliana Bravo, JV, Laika Aliyah, watching from San Roque Central Elementary School, San Roque District, Davao City. Ayan, galing sa Davao pa si Laika Aliyah. Okay, ayan, Aliana Bravo. Liana Jean Agot, good afternoon din. Watching from Malasin Elementary School, Ilagan, Isabela. Okay, at yung iba po, mamaya na po, isa-shout out ni Tutor Pine. Yan. I-acknowledge po natin ang ating mga fantastic cutie na mga nagpadala ng kanilang mga karagdagang gawain na ibinigay ni Tutor Pine sa week 4 natin noong ika-4 na linggo. Para sa ikatlong markahan na tayo, diba? Malapit na mag-ika-4 na markahan at malapit na ang end ng ating school year. Una, si Tricia Denise Estanislao, ang ating fantastic cutie from West Central School, Santa Maria, Pangasinan Region 1. Ayan, from Region 1 pa si Tricia Denise Estanislao. At si Angelique Marie Salazar din from Marilao Integrated School, Marilao North District. Ating fantastic cutie sa Marilao North District. Roxeline Aderol naman from Tilambo Elementary School, Taysan District, SDO, Batangas. Ayan, may mga fantastic cutie tayo sa kahit saang sulok ng Pilipinas. Sa SDO Batangas naman ito, si Roxeline Aderol. At si Tricia Lorraine M. Paguyo from San Pedro Villa Concepcion Elementary School, Rojas East District naman. At si Fiona Irene Espina from Malawi Elementary School, Masantol South District,
From Pampanga naman, SDO Pampanga, si Fiona. Yan. Ang dami nating fantastic cutie. Kevin Martin Duluntap from Sorsogon East Central School din. SDO Sorsogon City. Si Kevin Martin. At si Eliza Jane Atriguinho din from Malasin Elementary School, SDO City of Ilagan, Isabela. Region 2, si Eliza Jane Atriguinho. At si Gerald R.V. Dula Cantor, ang ating mga fantastic cutie na from San Pedro Villa Concepcion din, Elementary School, District Ross East District, SDO, Isabela. Kakaklase ang ating mga fantastic cutie, diba? At si Arian May Zacarias from Sorsogon East Central School, SDO, Sorsogon din, si Arian. At si John Bert Bautista, ang ating bagong-bagong fantastic cutie from Malawi Elementary School, Masantol South District, SDO Pampanga. Yan, from SDO Pampanga din, si Jenbert Bautista. At si John Vincent Gadi from Malawi Elementary School, Masantol South District, SDO Pampanga. At si Cassandra Bravo from Gamu Central School, SDO, Isabela. Adrian Ray Rivera, San Pedro Villa Concepcion Elementary School, Rojas East District, SDO, Isabela. Yan ang ating mga masusugid na fantastic cutie noong nakaraang ika-4 na linggo para sa ikatlong markahan natin. Sila yung mga nagpadala ng ating mga karagdagang gawain. Ngayon naman, para sa ikatlong markahan, ika-5 linggo na tayo. Yan, ika-5 linggo. Pang week 5 na po natin sa ikatlong markahan. Paggamit ng wasto, ng pang-angkop, ano ba itong pang-angkop, at pangatnig. Yan ang ating tatalakayin ngayong araw. Ito pong mali si Tutor Pine, ang inyong makakasama para sa Filipino 6. Layunin natin, syempre kailangan nakakagamit kayo. Nakakagamit ng wasto ang pang-angkop. Nagagamit ninyo ng wasto ang pang-angkop at pangatnig. Yan ang ating layunin sa araw na ito. Balikan natin ang ginawang karagdagang gawain ni Arian May Zacarias noong nakaraang linggo. Balikan muna natin. Pagpapahayag ng opinyon at katotohanan. Ilalagay niyo lang kung ang pahayag ng bawat bilang dito sa ating karagdagang gawain ay kung ito ba ay opinyon o isa itong katotohanan. Unang bilang sa ating karagdagang gawain, ang mga Pilipino ay likas na magalang, masipag at mapagmahal. Anong tamang sagot dito? Siyempre, ito ay katotohanan. Sagot ninyo. Marami sa inyo ang nakakuha ng tamang sagot. At pangalawa, hindi mabuti sa katawan ang paggamit ng mga gamot na nabibili sa butika. Isa itong opinyon lamang. Walang patunay dito. Yan, tama kayo. At pangatlo, ang pagharap sa mga hamon ng buhay ay dapat nating samahan ng katatagan at pananalig sa Panginoon. Yan ay isang katotohanan na pahayag. At pang-apat na bilang, hindi hadlang ang kahirapan sa pagtulong sa ating mga kababayang nasa lanta ng bagyo at baha. Isa yang katotohanang pahayag. Tama ang mga sinagot ninyo na ipinadala sa ating Facebook page ng Itulay Online Learners. At panglima naman, imposible ang edukasyon sa panahon ng pandemya kapag walang gadget at internet connection. Anong pahayag na ito? Isa itong opinion. Tama kayo. Yan. Madami ang nakakuha ng lahat ay tamang sagot. 5 items. Para naman sa ikalimang linggo, para sa ikatlong markahan natin sa week 5, ang ating layunin, ang ating paksa, paggamit ng wastong, pang-angkop at pangatnig. Ano ba itong pang-angkop at pangatnig? Saan ba natin ito ginagamit? Subukin muna natin ito.
panuto, sipiin, ang mga ginamit na pang-angkop at pangatnig sa bawat pangungusap. Yan, ilalagay nyo lang, isulat ang PA sa dulo kung ito ay pang-angkop. Yan, ilagay nyo lang sa comment section kung ito ay PA, pang-angkop. PT naman kung ito ay pangatnig. Titingnan ni Tutor Pine kung meron na kayong kaalaman tungkol dito. PA kung pang-angkop, ready na ba? At PT naman kung pangatnig. Yan, ready na sila. Yan. Ready na po, Tutor Pine. Yan. Para sa unang bilang natin. Si Arian ay nagme-merienda habang nag-aaral. Ano kaya ito? Isa ba itong pang-angkop? Isa ba itong pang-angkop? Hanapin ang pang-angkop at kung ito ay pangatnig. Okay. Tingnan natin kung ano ang ginamit dito. Na pang-angkop ba ito or pangatnig na nilagay dito sa ating pangungusap. Ano ang pinagdudugtong dito sa pangungusap na ito para mabuo yung isang pangungusap? Ano kaya ang ginamit? Pangatnig ba ito o pang-angkop? Ayan, PT. PT ang sagot ng mga karamihan nating online learners. Eliza Jane, Angelique, JV, Kevin, Aliana Bravo, Eliza. Ano natin? Tama sagot ko dito ay PT. Tama kayo. Ang ginamit na pang-angkop dito, yan, sa pangatnig dito sa ating pangungusap ay habang. PT ay pangatnig at PA naman kung pang-angkop. Ito naman, pangalawang bilang, mabait na bata si Karen. Ano kaya ang ginamit dito na ating pang-ugnay para maging maganda ang ating pangungusap? Ano kaya? Pangatnig ba ito o isang pang-angkop ang ginamit? Tingnan natin ang ating mga online learners. Okay, Kerubin Gabriel, good afternoon. PA po sa number 2. Okay, Laika Aliyah, Kevin, PA. Tingnan po natin. Yes, yung na ang ginamit na pang-ugnay para mas madulas ang ating pagbigkas o pagsulat ng isang pangungusap na babasahin natin. Ito ay isang pang-angkop naman. Si Aling Bebang ay masaya dahil dumating ang kanyang mga anak. Ano kaya ang ginamit na pang-ugnay dito? At ano kaya ang tamang sagot? Pangatnig ba ito o pang-angkop? Nasa ikatlong bilang na tayo. Okay, Angela Kapati, Carl Dominic Baliwas, Tiana, Cassandrea Bravo, PA po. Okay, pangatlong bilang na tayo. Carl Dominic, Leia Camille Vergara, PT ang sagot niya. Yes, tama kayo. Ito ay isang pangatnig. Yes, pangatnig PT, PA kung pang-angkop. Ang ginamit na pang-ugnay dito sa ating pangungusap ay dahil. Para naman sa ika-4 na bilang, maagang umalis si Leo, ayaw niyang mahuli sa klase. Ano kaya ang ginamit na pang-ugnay dito sa pangungusap na ito? At ito ba ay pang-angkop? Ito ba ay pangatnig? Okay, ayan, ang ating mga online learners, nasa ika-4 na bilang na po tayo. Leila Camille, PT, ang sagot niya. Angela, Trisha, okay. Aliana Bravo, PT rin ang sagot nila. PA po, nang ang ginamit dito. Okay, isa itong pang-angkop. Kalima naman, ako ay nag-aaral habang ang nanay ko naman ay nagluluto ng hapunan. Ano kaya ang ginamit na pang-ugnay dito? Yan, titingnan natin ang mga sagot ng ating mga online learners kung ito ba ay pang-angkop, PA, PT naman kung pangatnig ang ginamit na pang-ugnay dito sa ating pangungusap. Okay, Carl, Eliza Jane, PA, Angela,
PA din kay Eliza Jane Atriguino. PT po ito. Habang naman ang ginamit dito na pang-ugnay para mas lalong maintindihan ng ating mga bumabasa ng kausap natin kung ano yung ibig nating ipahayag. Okay, ibig natin na iparating na diwa kung ano yung sinasabi natin. Okay, ayan, habang ang ginamit na pang-ugnay, ito ay pangatnig. Ika-anim naman, si Ate Nadia ay masayang umaawit. Saan kaya dito ang ginamit na pang-ugnay? JV, okay, Leila Vergara watching from Marilao Central Integrated School, SDO, Bulacan. Okay. Number 6 na tayo, Gwyneth Angeline, okay, Liana Angela, Kevin Martin Duluntap, PA yung sagot niya. Tama po, yung nang. Yan, yung nakadugtong dito sa masaya na salita. Masayang umaawit. Nang ang pang-ugnay na ginamit, dinugtong dito sa salita para lalo mo siyang maintindihan ng iyong kausap ang iyong sinasabi. PA, ito isang pang-angkop. Number 7 naman, ikapito, ang kapatid niya ay masaya sapagkat dinalhan siya nito ng pasalubong. Ano kaya ang ginamit na pang-ugnay dito? Yan. JV Gadi, Liana, Nicole, Angela, Eliza. Ano kaya ang sagot ng ating mga online learners? Tama po. Ito ay isang pangatnig sapagkat ang ginamit dito. Ikawalo naman, kami ay mahirap ngunit puno naman ng pagmamahal. Saan kaya dito ang ginamit na pang-ugnay kung ito ba ay pang-angkop o ito ba ay isang pangatnig? Okay, JV Gadi, Aliana Bravo, okay, PA. Ang sagot ni Leila Camille Vergara. Ngunit ang ginamit na pang-ugnay dito at ito ay isang pangatnig. Ika-siyam naman, si Adrian ay mapagmahal na anak. Ano kaya ang ginamit na pang-ugnay dito sa pangungusap na ito? Kung ito ba ay pang-angkop o isang pangatnig? Ayan. Ang sagot nila po, Aliana, Cassandrea, Tricia, Denise Estanislao, Aliana Bravo. Ang sagot ng ating mga online learners, okay, Kevin Martin Duluntap, PA. Tama, yung na pang-ugnay para lalong maintindihan ang ating pangungusap. Ito'y isang pang-angkop. Huling bilang naman na tayo. Okay, ika-10, kayo ba ay sasama sa amin o may iwan na lang dito? Saan kaya dito ang ginamit na pang-ugnay sa pangungusap na ito? Kung ito ba ay pang-angkop o isang pangatnig? Okay, PA po kay Kyle Joseph Salvador Tubaon. Tignan natin. Okay, yung O. Yan yung isang pang-ugnay natin sa tinatawag na pangatnig. Okay, tuklasin naman natin ito. Alam kong naguguluhan pa ang ating mga online learners kung ano ba ang tinatawag na pangatnig at pang-angkop. Tuklasin natin ito. Paano ito? Babasahin ni Tutor Pine ang isang kwento at sasagutin natin ang sumusunod na mga tanong pagkatapos nito. Kaya makinig ng mabuti ang ating mga online learners. Ang pamagat ng ating kwento, paano ang kaarawan ni Hana? Sinulat ito ni Rochelle S. Vargas. Bakas ang lungkot sa mukha ni Hana habang tinitignan ang mga larawan ng masayang alaala sa ika-10 kaarawan niya noong nakaraang taon. Kasama ang mga magulang, pati ang mga kaibigan, sa mga larawang sinisilayan sa gallery ng kanyang cellphone. Magiging masaya pa kaya ang kaarawan ko kung ganito ang sitwasyon ngayon? Makakarating pa kaya si Mama upang sorpresahin ako dahil kasalukuyang naglilingkod sa ospital at nag-aalaga
sa mga naapektuhan ng pandemya, ang sabi ni Hana sa sarili. Sa linggong paparating ay kaarawan na ni Hana. Yan, kaarawan niya, birthday. Sa lingid sa kanyang kaalaman, may salo-salong inihahanda para sa kanya. Hindi hadlang ang COVID-19 na pandemyang para kay Aling Rowena na isang nurse na makapiling saglit ang kanyang pamilya. Pinayagan siya ng kanyang head nurse na makauwi kahit na may kakulangan ng nurse sa ospital. Okay? Meron tayong mga kasama dito mga words o mga salita na English. Ito ay tinatawag na hiram na salita. Okay. Isang kapanapanabik na pagtatagpo ang naganap sa pagkikita ng mag-iina sa kaarawan ni Hana. Nasorpresa pati ang kanyang dalawang anak at asawa. Sa gitna ng munting salo-salo, napaluha ang mga bata sapagkat nais nilang mayakap ang inang mahal na ilang buwan na ring hindi nakauwi simula nang ipatupad ang enhanced community quarantine sa probinsya. Tuloy ang iyakapan dahil nag-disinfect muna si Aling Rowena bago umuwi. Masayang nakatulog ang mga bata. Kinaumagahan, tulog pa ang mga ito nang bumalik na sa ospital si Aling Rowena. Maikli man ang mga sandali, nakapiling ang kanyang mga anak, napawi rin ang kanyang pananabik sa mga ito na madalas nakakausap lamang online. Okay, alam kong naintindihan ninyo ang binasang kwento ni Tutor Pine. Para sa ating mga katanungan, unang tanong, sino ang may kaarawan, at ano ang tanging hangad niya sa kanyang kaarawan? Sino kaya may kaarawan dun sa kwentong binasa ni Tutor Pine? Sa binasa ko na kwento. Okay, still watching Gwinnett, Aliana Bravo, JV, Leila, Camille, Gerald R. Vidula Cantor. Ayon kay Leila Camille Vergara, si Hana. Tama po, si Hana ang may kaarawan na ang tanging hangad lamang niya ay makapiling ang kanyang ina. Ganun di ba kayo mga online learners, kapag kaarawan ninyo ay gusto ninyo ay kasama ninyo ang buong pamilya. Tama, di ba? At para sa ikalawang bilang, ano ang trabaho ng kanyang ina? Ano ang trabaho ng ina ni Hana? Okay, Cassandrea, JV, Liana Jean, Kirubin, Gabriel Villamor, Gwinnett. Okay, nais niya makasamang kanyang ina ay kay Gwinnett. Okay, tama po. Arian May Zacarias, ito ay isang nurse. Tama. Ang kanyang ina ay isang nurse. Pangatlo naman, natupad ba ang pangarap niya na makapiling ang ina? Natupad ba ang pangarap ni Hana na makapiling ang ina sa kanyang kaarawan? Yan, Leila Tricial, Liana Jean Agohot, Laika Aliyah, Leila Camille Vergara. Yes, sabi naman ni Kevin Martin Doluntap, opo. At ni Leila Angela, opo, natupad ang pangarap niya na makasama ang kanyang ina sa kanyang kaarawan. Ikaapat naman na bilang, sa pariralang lingid sa kanyang kaalaman, ano ang tawag natin sa pang-ugnay na nang? Yan, 'di ba? Tingnan niyo mabuti yung salitang ugat o yung salita na kanya. Dinagdagan ito ng nang. Ano kaya ang tawag dito sa pang-ugnay na ito? Tingnan nga natin. Okay, ang ating mga sagot na masagot ng ating mga online learners. Leila Camille Vergara, Carl Dominic, isa itong pang-angkop, sabi ni Carl Dominic. Tama. Ang gagaling talaga ng ating mga online learners. Ito yung tinatawag na pang-angkop. Okay. At ikalima naman na bilang, makakarating pa kaya si Mama upang supersahin ako sa pangungusap na ito? Ano ang tawag natin sa pang-ugnay na kaya? Yan, dinugtungan ng kaya
yung isang parirala para maging buong pangungusap ang tanong na yan. Makakarating pa kaya si Mama upang supersahin ako? Ano kaya ang pang-ugnay na tinatawag na kaya? Ano kaya ito? Pang-angkop ba ito o pangatnig? Yan. Leila, okay. Panglima, pangatnig. Ayon kay Laika Alia. Lorraine Magtuloy, pangatnig. Kevin, JV, pangatnig. Sagot nila. Tama po kayo mga fantastic cutie at online learners natin ngayon. Isa ito, pangatnig. Ano ba itong tinatawag na pang-angkop at pangatnig? Suriin natin. Ang pang-angkop, ito ay isang mga salita o katagang ginagamit natin pang-ugnay ng mga salitang naglalarawan o inilalarawan natin, ginagamit ang mga pang-angkop upang maging madulas at tuloy-tuloy ang pagbigkas ng salita. Yan. Kailangan, hindi nyo lang napapansin na ginagamit nyo din ito sa pakikipagtalastasan, pakikipag-usap, ang isang pang-angkop. Pinag-uugnay natin yung ating mga words o ating mga salita para lalo maintindihan ng ating kausap. Ito yung mga halimbawa ng pang-angkop na ginagamit kung ang nauunang salita ay nagtatapos sa katinig. Ano ba yung mga katinig? B, D, M, S, diba? Maliban sa N. Maliban sa N. Kasi kapag N ang dulo ng salita, dahon. Diba? Dadagdagan mo na lang yun ng G. Dahong, tuyo. Ganyan. Ginagamit ang na kung ang nauunang salita ay nagtatapos sa katinig. Yan. Kailang ginagamit ang na? Ginagamit ito kung ang nauunang salita na nagtatapos sa katinig maliban sa N. Yan. Gagamitin mo yung na. Kailan naman ginagamit ang nang? Ginagamit ang nang na pang-angkop. Yan. Huwag kayong malilito sa mga pang-angkop na yan. Lagi natin ginagamit yan, yung na at nang. Ginagamit ang nang naman kung ang nauunang salita ay nagtatapos sa patinig. Ano ba yung mga patinig? A, E, I, O, tsaka U. Yan, ang ating mga patinig, mga vowels natin. Ito yung ginagamit natin yung nang kung nauunang salita ay nagtatapos sa mga patinig. Suriin naman natin kung ano ang pangatnig na tinatawag. Kanina ay pang-angkop. Ano yung mga yon? Na, tsaka nang. Suriin natin dito sa pangatnig. Ano ang pangatnig? Ito ay mga salita o katagan na nag-uugnay ng mga salita, sugnay, mga phrases natin, mga clause, parirala, yung mga phrases natin sa English o pangungusap, mga sentence. Ginagamit ang pangatnig sa pang-ugnay sa pag-ugnay ng dalawa o higit pang mga diwa o ideyang ipinapahayag. Okay, ito yung mga conjunction natin. Yan, sa English. Yung mga salitang katagaw nag-uugnay ng iba pang mga salita, sugnay man ito o isang parirala o isang pangungusap. Ano ang mga halimbawa ng pangatnig? At, ginagamit natin ang at sa pagdugtong ng dalawang salita o kaisipang magkaugnay. Yan. Kailan ginagamit ang at? Ginagamit upang pagdugtungin ang dalawang salita o isang kaisipang magkaugnay. Kailan naman ginagamit ang o? Ginagamit sa pag-ugnay sa dalawang salita o kaisipang pinagpipilian. Kapag may pinagpipilian ka, gagamitin mo ang pangatnig na o. Naman, ni. Ginagamit sa pag-ugnay ng dalawang salita o kaisipang kapwa hindi gumaganap o ginaganapan. Yan. Ni ang pangatnig na gagamitin natin. Ito naman, mga pangatnig na ito. Kapag, pag, tsaka kung, kailan naman ito ginagamit? Ginagamit sa pag-uugnay ng dalawang kaisipang may hinihinging kondisyon. Yan, yung mga conjunction natin. Kapag, pag, tsaka kung. Ginagamit sa pag-uugnay ng dalawang kaisipan na merong hinihinging kondisyon. Ito naman, habang tsaka
samantala. Kailan naman ito ginagamit? Sa pag-uugnay ng dalawang kilos o pangyayaring naganap sa magkasabay na panahon. Yan ang gamit ng habang tsaka samantala. Dahil, sapagkat, tsaka kasi, yan naman ang mga pangatnig natin. Kailang ginagamit ito? Sa pag-uugnay ng sanhi o dahilan ng pangyayari o ikinikilos nito. Yan. Gagamitin mo yung dahil, sapagkat, tsaka kasi. Kailan naman ginagamit ang ngunit, subalit, tsaka pero? Ginagamit ito sa pag-uugnay ng dalawang kaisipang magka-kontra. Yan, o magkasalungat. Gagamitin mo ang mga pangatnig na ngunit, subalit, at pero. Naman, upang, para, kaya, tsaka ng, yan. Ginagamit naman ito sa pag-ugnay ng bunga o kalalabasan at ng isang kilos o gawain. Yan ang ating mga halimbawang pangatnig upang, para, kaya, tsaka ng. Yan, alam ko naintindihan ninyo ang mga pang-angkop, mga halimbawa ng pang-angkop at pangatnig. Una naman natin ang pang-angkop na at ng naman dito sa patlang. Okay, alam kong naintindihan na ng ating mga online learners. Subukin natin ito. Libo-libo patlang tao ang kumpirmadong nasawi. Daan-daan ang nawala ng kabahayan at ari-arian. Ano kaya ang pang-angkop na gagamitin natin dito sa unang bilang? Libo-libo patlang tao. Yan, kumpirmadong nasawi. Ano kaya ang ating sagot dito sa unang bilang natin? Okay, yan. Still watching Liana Jean Agoot, Christine Amante Caspec. Okay, Soju mula sa Daniel Aguinaldo National High School. Okay, guro niya si Ma'am Regine Ranolo. Good afternoon po sa inyo. JV Gadi. Okay, Carl Dominic ng Leila ng. Okay, may sagot na agad si Leila ng number 2 at number 3. Binasa na agad ng ating mga online learners. Okay, number 1 ay ng. Tama kayo kasi ay yung unang salita ay nagtatapos sa patinig. Tama. At pangalawa naman, milyon-milyon ang napinsala, patlang kabuhayan, bilyon-bilyon ang halaga ng mga nasira at winasak, patlang infrastruktura. Okay. Ano kaya ang tamang sagot dito sa number 2 at number 3 na pang-angkop natin dito? Ano kaya? Na o nang? Okay, number 2, sagot ni Leila, yan. Ni Eliza Jane at Regino ng, sa number 2, 3, na. Arian, okay, Jenbert Bautista, Gwyneth. Number 2 and 3 na po tayo. Okay, ng Jenbert, okay, Roxeline Aderolf na. Tingnan natin. Sa pangalawang bilang, ng napinsalang kabuhayan. Hindi mo naman pwedeng sasabihin or ilalagay ang gagamitin ng pang-angkop na napinsala na kabuhayan. Hindi, di ba? Hindi siya magiging madulas ang iyong pagbigkas. Hindi maiintindihan ng kausap mo na ito pala ang iyong tinutukoy. Kaya ito ay ginagamit natin upang lalo maintindihan. Ayan. Para maging tuloy-tuloy, malinaw ang inyong diwa na ipinapahayag. Okay, bilyon-bilyon ang halaga ng mga nasira at winasak. Ano kaya dito? Na infrastruktura. Okay, ito naman. Ito ang nakapanlulumo, patlang bakas, patlang iniwanan ng bagyong Ulysses. Napakahalaga, patlang imulat ang ating kabataan sa dilubyo. Patlang hatid ng kalamidad upang magkaroon sila ng, may karugtong pa ito, okay, para sa ating ikawalong bilang. Ano kaya ang tamang sagot dito? Yan, bibigyan kayo ng time ni Tutor Pai para isagot ang mga nasa bilang na ika-4 hanggang ika-7. Okay, shout out muna po tayo habang
Tina-type ninyo ang inyong mga sagot. Okay, shout out Francis Ray, Ryan Andres. Good afternoon sa iyo. and Bert Bautista, lagay niyo lang po ang inyong mga schools para ma-shout out ni Tutor Pine. Okay. Gerald R.V. Dula Cantor, watching from San Pedro, Villa Concepcion Elementary School, SDO Isabela, Grade 6, Section Pluto, si Gerald R.V. Dula Cantor. Lokias Jonah May, hello, good afternoon sa iyo. Gwyneth, Angela, Francis Ryan, okay. Roxeline, ano kaya ang tamang sagot dito? Lokias, okay, Lokias Joanna May. Yan, ang ating bagong-bagong online learner. Ito ang nakapanlulumong bakas. Yan. Hindi mo naman pwedeng sabihin nakapanlulumo na bakas. Okay. Mas maiintindihan ng kausap mo ang gagamitin mo ang pang-angkop na nang. Ito ang nakapanlulumong bakas. At na iniwan ng bagyong Ulysses, napakahalagang imulat ang ating kabataan sa dilubyong hatid ng kalamidad upang magkaroon sila ng, alam kong tamang sagot, alam kong nasagot ninyo ang ika-4 at ika-7 nating bilang tama. At last, pang-8 natin na bilang pagpapahalaga at kamalayang ganap sa lahat ng bagay sa paligid. Malawak patlang pag-iisip at maging alerto ang dapat taglayin natin ng bawat isa sa panahong masalimuot. Ano kaya dito? Tamang sagot ay na. Malawak na pag-iisip. Okay, alam kong lahat ay nasagot ninyo. Yan, mga perfect ang ating mga online learners. Ito naman, subukin naman natin ito para lalo kayong mas maintindihan ninyo ang tinatawag na pang-ugnay. Ito naman, pangatnig naman ang ating sasagot dito. Una ng pang-ugnay na dapat gamitin upang mabuo natin ang diwa ng pangungusap. Piliin ang sagot sa loob ng panaklong. Yan, nakapanaklong, pipiliin ninyo ang tamang sagot. May mga taong kapos sa karunungan, patlang nagpapakita ng mabuting asal. Ano kaya dito? Tamang sagot? Okay, bibilisan na ni Tutor Pai. Subalit. Tama kayo. Ito ay pang-ugnay na subalit. Ito yung ating pangatnig na ginamit dito. Ikalawa naman. Siya ay masipag na sa kanyang pag-aaral patlang sa kanyang kinabukasan. Ito ba ay para, kung, kaya? Ano kaya ang tamang sagot? Para sa kanyang kinabukasan. Siya ay masigasig sa kanyang pag-aaral para sa kanyang kinabukasan. Yan ang pang-ugnay o pangatnig na ginamit sa pangungusap. Ika-3 naman na bilang, si Tricia ay mabait patlang bata. Ano kaya dito? Nang o na? Tama po. Si Tricia ay mabait na bata. Yan ay pang-angkop ng ginamit. Ika-4 naman, ang pantay o patas patlang pagtingin sa kapwa ay may mabuting maidudulot. Ano kaya dito? Na, nang, o kaya? Tama sagot? Siyempre, na. Ang pantay o patas na pagtingin sa kapwa ay may mabuting maidudulot. Hindi mo naman pwedeng sabihin, ang pantay o patas pagtingin, nagiging barok na siya, di ba? Kaya, ginagamit natin ang ating mga pang-ugnay na pang-angkop at pangatnig para mas lalo maintindihan. Hindi siya barok. Yan ang ating sinasabi, ang ating diwang ipinapahayag. At ika-5 naman, iwasang pumili patlang umiwas sa mga taong nararapat namang maging kaibigan. Ano kaya dito? Na, at, o. Okay. Tama sagot? Tama kayo. Ito ay o. Pagpipilian iiwasang pumili o umiwas sa mga taong nararapat namang maging kaibigan. Alam kong nakakuha kayo ng lahat na tamang sagot. Isa-isip natin ang mga katagang patlang at patlang ay tinatawag na pang-angkop. Ano yun? Ito ay tama, na at
nang. Yan ang mga pang-angkop na ginamit natin. Ginagamit ang mga ito ulit sa pag-uugnay ng mga salitang naglalarawan at inilalarawan. Ginagamit ang mga ito upang maging madulas ang ating pangungusap, ang ating tinutukoy at tuloy-tuloy ang pagbigkas ng mga salita. At patlang naman ang tawag sa mga salita o kataga na nag-uugnay ng dalawang salita. Ito ba ay sugnay, parirala o higit pang diwa o ideyang ipinapahayag? Ano ito? Ito isang pangatnig. Tama po. Isagawan naman natin ito. Ang ating panghuling sasagutin. Isulat kung ang gamit ng pangugnay na nakahilig o nakaslant ay pang-angkop kung smiley, pang-angkop, smiley, o pangatnig naman kung heart. Okay, pang-angkop, ano yun? Smiley at heart naman kung pangatnig. Inilaan ni JV ang buong araw sa paglalaro ng gadget samantalang ang kapatid ay abala sa pagsagot ng module. Ano kaya itong samantalang? Ito ba ay pang-angkop o pangatnig na ginamit natin dito? Okay, yan ang ating mga online learners. Kevin, heart ang kanyang sinagot. Tama, ito ay isang pangatnig. Dalawa naman, ang batang masunurin ay may mabuting kalooban. Ano kaya itong ginamit na nang dinugtong sa salitang bata? Ito ba ay pang-angkop? Ito ba ay pangatnig? Yan, Roxeline, Ariane, Angelique, Smiley, ang sagot nila. Tama po, ito ay isang pang-angkop. Ikatlong bilang naman, mahusay ang programang inilunsad ng pamunuan, ngunit hindi lahat ay nakabenepisyo. Ang ginamit na pang-ugnay dito ay ngunit. Ano kaya ito? Pang-angkop o pangatnig? Yan, si Adrian, Eliza, Hart, Kevin, Hart, si Arian, Hart. Tama po, isa itong pangatnig. Ika-apat naman na bilang, ang malawak na lupaing ibinigay ng gobyerno ay nakatutulong sa mga tao. Ano kaya ang pangugnay na ginamit dito na ito ba ay pangangkop o pangatnig? Tama po, isa itong pang-angkop, smiley, ang mga sagot ng ating mga online learners. At huling bilang, magiging madali ang mga gawain kung ang lahat ay nagkakaisa. Ang ginamit na pang-ugnay ay kung. Ano ba ito, pangatnig o pang-angkop? Ayan, Nicole Smith, Trisha Lorraine, Paguyo, Mika, Carl, Dominic, Hart ang sagot nila. Tama po, isa itong pangatnig. Ayan, perfect na ang ating mga online learners. Wala na silang mga mali. Alam kong naintindihan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Samahan niyo po akong muli sa susunod na linggo. Ika-6 na linggo na natin sa ikatlong markahan. Para naman sa ating karagdagang gawain, ayan, karagdagang gawain Tutor Pi, at ipadala ito sa Facebook page ng ating DepEd Online Tutorial. Panuto, piliin ang wastong pang-angkop o pangatnig. Pipiliin na ninyo sa susunod na bilang, ayan, pangatnig sa loob ng panaklong. Nakapanaklong yun upang mabuo ang diwa ng kwento. Isusulat ang sagot sa inyong sagutang papel o sa inyong kwaderno. Yan ang ating talata sa ating karagdagang gawain. Yan po, pwede nang screenshot. Yan. Pipiliin ninyo ang tamang pang-angkop o pangatnig para mabuo ang diwa ng ating talata. Okay.